Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Mga tala sa buhay ni Rizal at ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Ang araling ito ay naglalahad ng mahahalagang tala tungkol sa buhay at ambag ni Dr. Jose Rizal, ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. Si Rizal, na may buong pangalang Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, ay isinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Mula sa murang edad ay namukod-tangi na ang kanyang katalinuhan, pagiging mapanuri at likas na mapagmahal sa bayan. Kahit matagal nang pumanaw si Rizal, nananatili siyang buhay sa alaala ng bawat Pilipino dahil sa kanyang mga ipinaglaban, sa kanyang mga isinulat at sa mga matatag na paninindigan niya para sa kalayaan at dangal ng bansa. Ipinakilala si Rizal bilang isang henyo, hindi lamang sa isang larangan kundi sa marami. Isa siyang dalubwika at nakapagsalita ng ilang wika mula sa Europa at Asya. Bukod dito, isa rin siyang doktor, manunulat, pintor, siyentipiko, eskultor, at higit sa lahat ay isang makabayang nag-alay ng talino, panahon, at buhay para sa ikabubuti ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang pinili ay hindi ang pakikidigma gamit ang sandata, kundi ang pakikibaka gamit ang panulat. Para sa kanya, ang karunungan at edukasyon ang pinakamabisang paraan upang magising ang natutulog na diwa ng sambayanan. Dalawa sa mga pinakatandaan niyang akda, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sa mga nobelang ito, ay isiniwalat niya ang tunay na kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Ipinakita niya ang matinding pang-aabuso, kawalan ng katarungan, at kalupitan ng mga mananakop at ilang prailing mapang-api. Ang pamagat ng Noli Me Tangere na kinuha mula sa Ebanghelyo ni San Lucas ay nangangahulugang "Huwag mo akong salingin", na sumisimbolo sa mga suliraning piniling hindi pag-usapan at kalimitang iniiwasan ng lipunan. Sa paglalantad ni Rizal ng katotohanan, naantig ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at nagising ang kanilang pagnanais na magkaroon ng pagbabago. Dahil sa matugumpay ngunit kontrobersyal na paglalantad na ito, madalas na naging target si Rizal ng galit at paghihiganti ng pamahalaang Espanyol. May pagkakataong nilisan niya ang bansa upang makaiwas sa panganib, partikular matapos mailathala ang Noli Me Tangere. Gayunman, sa huli ay dinakip at ipinatapon siya sa Dapitan, Mindanao, dahil sa bintang na siya ay may kaugnayan sa mga revolusyonaryong kilusan. Sa Dapitan, ipinagpatuloy pa rin niya ang paglilingkod sa bayan bilang guro, doktor at tagapagtayo ng mga proyekto para sa ikabubuti ng komunidad. Ang kanyang buhay ay nagwakas noong December 30, 1896 nang barilin siya sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag na Rizal Park o Luneta. Bago ang kanyang kamatayan ay isinulat niya ang Mi Ultimo Adios o Huling Paalam, isang tula ng pag-ibig sa bayan at matatag na paninindigan sa kabila ng nalalapit na kamatayan. Ito ay patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa Pilipinas. Sa araling ito, tatalakayin din ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere, pati na rin ang mga paunahing tauhan nito tulad ni Don Crisostomo Ibarra, Maria Clara de los Santos, Padre Damaso, Kapitan Tiago,
Pilosopong Tasio, Don Rafael Ibarra, Sisa, Basilio, Crispin, Elias, at marami pang iba. Ang bawat tauhan ay kumakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan na nagbibigay daan upang mas maunawaan ang kalagayan ng Pilipinas noon at ang mga aral na maaari pa ring makita sa kasalukuyan. Hindi naging madali para kay Rizal ang pagsulat ng Dolomitangere. Kinailangan niyang magsakripisyo, umiwas sa panganib at harapin ang galit ng mga makapangyarihan. Ngunit malinaw sa kanya ang layunin, gisingin ang bansa at ilantad ang katotohanan. Dahil dito, ang nobela ay naging isang walang kamatayang akda na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga Pilipinong nagmamahal sa inang bayan. Hanggang ngayon ay nananatiling buhay at diwa at mensahe ng kanyang mga isinulat at patuloy itong nagpapapuso ng bawat henerasyon.